No? So ngayon, napapansin nyo ba no, na maraming mga preacher ngayon no, na inuusig ng bawat tao, binabas, pinagsasalitaan ng mga masama, ginagawa-gawaan ng mga masasamang salita na nangangaral sila sa salita ng Panginoon, tapos sinasabihan ng ibang tao. So wala yan, nangihingi yan ng pira, gaya ng ibang protestante. Ang salita ng Panginoon ay libre po yan. Libre natin yan natatanggap at libre po din natin yang ibibigay sa bawat tao. Maraming mga preacher na nangangaral yan sa salita ng Panginoon upang ipaabot ang salita at mensahe ng Panginoon, ang pagtawag ng Panginoon para sa mga tao. Huwag sana natin silang husgahan. Kasi nga ang sinabi ng ating Panginoon, babala sa mga tao, na huwag niyong saktan ang mga tao na aking mga hinirang. Mga propeta, hinirang ng Panginoon. Huwag na huwag niyong gagalawin yan. Kasi nga, yan ay ipinadala ng Panginoon. Noong unang panahon, yung mga nang-uusig, noong unang panahon pa yan, mula sa mga propeta, mga apostoles, at maging sa ating Panginoon Kristo, at hanggang ngayon. Kung ang isang tao mangaral sa salita ng Panginoon ng buong katotohanan at walang tatago-tago, uusigin ka. Kasi nga, hindi matanggap ng bawat tao ang kanilang pagkakamali sa pamamagitan ng salita na hindi nila matanggap na ito ay tumama sa kanila na parang isang bala ng pana na tumusok sa kanilang puso. At dahil dito, hindi nila matanggap yung mga salitang yun, kaya inuusig nila ang bawat tao, ginagawa-gawaan nila ng istorya. Sasabihin nila, ikaw, mga sikta, mga sulpot lang kayo. Gusto kong malaman ninyo na ang pinaka-original dito sa atin, itong nasa Jerusalem. Lahat ng mga relihiyon, Katolik, iba pa naman yan. Mga gawa lang yan ng tao. Gusto kong malaman yun. Noong unang panahon, sa panahon nilang Kristo, sa mga propeta, walang Jehovah's Witness, walang Katoliko, walang SDA, walang kahit anong relihiyon. Templo ng Panginoon, meron doon sumasamba ang tao. At binabasa sa bawat sinagoga at bawat templo ng Panginoon ang kasulatan at kautusan ng Panginoon. At doon nakikinig ang bawat tao. Sa ngayon kasi, ang Panginoon patuloy na gumagalaw, patuloy na nagpapadala ng kanyang mga tao, preacher, mga ngaral, o pangaral ang mga salita, ang buong katotohanan, pero inuusig ng bawat tao na hindi matanggap ang kanilang mga pinangaral. Pero kung ang isang tao hindi magsalita o magsasabi ng buong katotohanan, pinupuri ng bawat tao. Lagi niyong tatandaan yan. Yan ang diferensya. It's bitter na uusigin ka ng mga tao dahil sa pagsasabi mo ng buong katotohanan patungkol sa salita ng Panginoon kaysa hindi mo sasabihin ang katotohanan at pinupuri ka ng tao. Yan ay kahangalan. Nagiging kang sinungaling yan. Nagiging sinungaling ka. Kumbaga, ang susi ng kaalaman ay hindi mo ibinigay sa tao. Ikaw mismo hindi pumapasok sa tamang daan at hindi mo rin pinayagan ang mga tao na yun nadadaan din sa pintuan patungo sa kaligtasan. Kasi nga ang susi, hindi mo ibinigay sa kanila at nananatili itong sarado. At dahil dito, ikaw at sila, iisa ang patutunguhan. Apoy talaga ng kaparusahan. Ganyan ang mangyayari sa mga tao. Kaya it's better sabihin mo ang katotohanan. Di bali usigin ka. Noong unang panahon ng mga apostoles, mga propeta, inuusig ng bawat tao dahil nga pinapangaral nila ang salita ng Panginoon. Yung iba pinapatay. Yung iba pinapako sa krus. Yung iba pinugutan ng ulo. O ano pa mang karumaldumal na pagkamatay nila. Yung iba binabato hanggang mamatay. Ganyan ang mangyayari sa mga taong nagsasabi ng katotohanan patungkol sa Panginoon. Uusigin ka talaga. Yan ang realidad sa buhay ngayon.
So lagi nating tatandaan, it's better usigin ka at matapos itong buhay na ito kaysa magsimula at magpatuloy. Kung ikaw may natitira ka pang buhay nito, kaysa naman sa pag gagamitin mo ito sa walang kabuluhang bagay dito sa mundong ito, gamitin mo ang iyong sarili bilang isang lingkod ng Panginoon at ipangaral mo ang salita ng Diyos. Maganda ang mangaral sa salita ng Panginoon. Maganda ang pakiramdam, magiging matatag tayo sa ating pananampalataya. Kaya nga sinasabi dito sa kasulatan, di ba? Mapalad ang mga paa ng mga taong nangangaral sa salita ng Panginoon. At ayon dito sa sulat ni Apostol Pablo sa Epeso, gawin mong sapatos ang salita ng Panginoon. Gawin natin na makabuluhan ang buhay natin ito sa pangangaral ng salita ng Diyos. At kung mangaral ka, sabihin mo ang buong katotohanan. Kahit pa kapalit ito ng buhay mo. Dito sa mundong ito, palala ng palala, pasama ng pasama everyday. Taon lumilipas, sumusulpot ang bawat bata, mga anak, nagsilakihan, lalong sumasama. Kaya mas maganda na dadami sana ang mangaral sa salita ng Panginoon upang tawagin ang mga taong naliligaw at ibalik sa Panginoon. Ang pangaral sa salita ng Panginoon, isa itong pag-alay ng iyong buhay sa Panginoon, pag-alay ng iyong buhay sa Diyos. Usigin ka, be ready always. Yan ang mangyayari kung ikaw magsasabi ng katotohanan. At huwag mong katakutan yan. Huwag mong katakutan yan kahit sino napapatay sa katawan mo. Pero hindi naman nila kayang patayin ang kaluluwa mo. Ang katakutan mo ang Panginoon na may kapangyarihan na magtatapon sa iyo doon sa kaparusahan, sa iyong katawan at sa iyong kaluluwa. Yan ang katatakutan mo ang Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon doon sa Lucas ng Isaiah, huwag mong katakutan sila ng mga tao na kayang pumatay ng katawan. Ako ang katakutan mo kasi ako banal. Ang Diyos ang ating katakutan at hindi tao. Kung mamamatay tayo diyan sa ating Panginoon, mabubuhay tayo sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Bubuhayin tayong muli. Pero kung mamamatay ka sa kasalanan, hindi ka na mabubuhay muli doon sa kalulatian ng kaharian ng Diyos. Bubuhayin ka, ngunit itatapon ka sa kaparusahan. Yan ang mangyayari ng tao. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone.